Yo, good morning mga kautol. Kamusta kayo? Kamusta ang buhay-buhay? Tara, magtatato tayo ngayon. Samahan nyo ako. Nga pala, salamat sa Panginoon dahil maayos na yung ating pakiramdam ngayon. Hindi na sumasakit yung ulo natin. Pero may ubo pa rin. May ubo pa rin tayo at konting sipon. Pero awa ng Diyos, hindi na masakit yung ulo natin. Kaya back to work na. Grind na para kumita ng pera. Matagal akong di nag-upload. Matagal akong nawala sa YouTube. Pero ngayon, subukan nating makabalik. So tulad na ito, dati naglalakad lang ako, ngayon meron na akong hinuhulugan na sasakyan. Awa ng Diyos, nakakaraos. Sana maayos din yung mga buhay nyo ngayon mga kautol ko. Dito na tayo sa loob ng shop, nagplay muna ako ng old songs para pamparelax lang ng umaga, para hindi masyadong hard muna sa pandinig. Pala yung t-shirt na binibenta ng co-artist ko. Tara, pasok na tayo. Dito pala ako nakapwesto sa mga bago sa channel ko. Ito yung pwesto ko. Sa corner lang, tas plain lang yung background. Yung gilid, dyan ako nagpipicture ng tattoo pagkatapos. Gusto ko kasi plain lang yung background ng mga tattoo works ko eh. Yan pala yung tissue, Viva, parang Kirkland. Ito yung mga inks ko. Ito yung inks ng shop. Assorted yan. Yun yung mga inks ko. Yun, nakapag-setup na rin ako mga kautol. Simple lang yung setup natin. Ang importante, malinis, bago lahat ng needle, balot lahat ng dapat balutan. Yun. Tara, mag-umpisa na tayo mag-tattoo. Bali, ito yung nakaraang ginawa ko sa client. Medyo namamalat-malat pa ng konti. Siguro mga mahigit 1 week pa lang to. Tapos dudugtungan na namin siya ng yung EG Parowa. Bali sa stroke 3.6 lang para pwede kong balik-balikan yung mga parte. Nag-umpisa ako dito sa baba. Dadagdagan ko ng konting contrast para magdugtong talaga siya. Ito na rin yung pinanglinya ko, yung shader. Bali dark gray lang yan, hindi yan black. Tapos mamaya ipapakain ko rin sa shading yan. Yan, tulad ng ginagawa ko na ganyan. Bali yung karayom na gamit ko dyan ay police cartridge needle na 13 round magnum. Voltahe ko naman dyan ay 8.5 volts. Sa needle choice ko naman, palagi akong gumagamit ng round shaders, 13RM, 23RM, 7RS, minsan 3RS, tapos 5RL. Yan yung mga lagi kong ginagamit. Pagka masikip yung shadingan, ito tulad na ito, 13RM yung gamit ko. Pagka malapad naman yung shadingan, gumagamit ako ng mas malapad na size. Yun nga, yung 23RM. Para mas mabilis siyang ma-shadingan. Mas mabilis siyang ma-shadingan at even yung shade niya. Kasi pagka gumamit ka ng maliit na shader sa malapad na spot ng design, mas matagal siyang gawin, tsaka mas mahirap siyang gawing even o smooth yung shading mo. Sa RS naman, ginagamit ko palagi yun para mas mukhang realistic at hindi masyadong sharp yung rehistro sa mga mata natin. Ayun yung palagi kong ginagamit, round shaders. Gumagamit naman ako ng round liners para sa mga highlight lang, sa mga importanteng detalye. Yun, ganun lang. Pagka may mga sharp na details na gusto kong palitawin, gumagamit ako ng round liner. Madalas yun, ginagamit ko yung round liner sa highlight na.
Pansinin nyo kung paano ko ini-slide yung needle para makakreate ng temporary line. Para hindi na ako gumamit ng liner. Kasi pagka gumamit ako ng liner, sobrang visible niya. Kahit pakainin mo na sa shading, kita mo pa rin na naglinya. Kaya ginagawa ko yan, ini-slide ko lang yung shader para makakreate ng temporary line. Tapos yun, papakain ko na sa shading para smooth lang yung itsura niya. Ito sa spot na to, gumamit na ako ng 23 round magnum. Kasi malapad yung area na siya shadingan natin para even yung shade, walang patlang at smooth lang yung maging resulta. Sa parting yan, nagpacking na ako ng black. Maliliit na circular motion lang para pulido. Kasi akala ng iba pagka mas malaki yung bilog, yung circular motion, mas mabilis mo masishadingan. Hindi po ganun. Mas lalo pong tatagal kasi hindi napapak ng maayos yung kulay sa balat. Kaya dapat mabusisi lang, ganyan lang. Dahan-dahan lang pero pasok na pasok dapat. Tsaka yung tingkad niyan mas maayos. Commercial muna tayo. Shoutout po pala sa Papillon Tattoo Supply para sa the best ink na gamit ko. Sobrang tingkad niyan. Sobrang solido ng healing. Maraming salamat sa Papillon Tattoo Supply kay Sir Carl at sa lahat ng staff ng Papillon. Hindi ko na napakita yung paggamit ko ng round shader pero kung mapapansin nyo yung ibang part, round shader yung gamit ko dyan. Dito pa rin ako sa 23 round magnum. Shading pa rin yung pinapakita natin. Circular motion pa rin, maliliit. Ganun pa rin, packing pa rin tayo ng black para smooth. Kasi hindi naman sobrang texturized ng design natin. Kaya color packing yung naging technique natin dito. Hindi ko naman sanang gawing gray wash pero mas prefer ko kasi yung itsura na itong opaque . Mas gusto ko yung dating niya. Bali whitewash pala to, hindi to opaque. Mas madali kasing gamitin yung whitewash. Mas madaling papasukin. Yung opaque kasi para yung sa mga cover-ups, mas malapot kasi siya, mas thick yung pigment niya. Bali ito, whitewash to. Timpla ko lang din. Mas madali siyang papasukin. Sa mga hindi nakakaalam, ang whitewash, gray wash lang din siya na may halong ilang drops ng white. Para gray na agad yung result niya. Kasi sa gray wash na tubig lang o witch hazel, medyo mapula pa siya . Makikita mo pa yung pagka-gray niya pagka nakapahinga na yung balat. Sa whitewash naman, gray na agad yung outcome niya pero hindi ganun ka thick yung pigment niya. Madali pa rin papasukin siya. Bali, gumamit ako ng 7RL dyan sa part na yan para sharp yung itsura niya. Yung detail. Pag may mga detalye ka na gusto mag-stand out or mapansin agad, ito lang yung sagot, round liner lang. Dito naman tayo sa pagbe-blending. Kung mapapansin nyo, pinapatong ko lang yung mga kulay niya. Parang layer by layer lang. Hindi ko pinagtatabi, pinagpapatong ko para mas maganda yung blending niya. Mga kautol, kaya meron tayong nabibiling set na opaque. Meron siyang darkest to lightest na tone. Napaka-importanting malaman natin yun mga kautol, na yung pagkakasunod ng mga tones niya, yung importance ng tones, yung values niya sa isang design. Kasi pagka hindi natin na ipagkasunod-sunod yung mga tones na yun, or may nagkulang sa mga tones na yun, hindi natin makukuha yung image na gusto nating palabasin. Minsan may nakikita ako na flat na yung pagkakagawa dahil minsan may mga artist na nakikita ko na madalas puro light tone lang yung gamit. Medyo takot sila mag-dark.
May nakikita rin ako naman na sobrang dark, kulang sa mid and light tones. Ayun, kailangan pag-aralan nating maigi yung importance ng tones kasi yan yung magbibigay ng buhay sa tattoo na magmukhang realistic, colored man o black and gray. Ito sa part na to, nagkulay ako, nag-highlight na ako dyan. Hindi ko na masyadong na-videoan kasi pagod na rin ako nyan mga tol at saka nalobat na rin yung phone ko. Kaya nag-skip na sa maraming details. Hindi ko na napakita yung coloring ko mga tol. Next time babawi ako. Yan, nagpalit ako ng needle. Bagong needle pala yan pagka nag-white ako. Para puti talaga, walang ibang halong kulay. Tapos minsan pagka gusto kong hindi masyadong matigas yung white ko, sinasawsaw ko lang siya sa distilled water. Dapat yung sausawan mo, hindi pinagsawsawan ng mga ibang kulay. Separate yung sa white. Or minsan, nagke-create na ako ng diluted white ko. Minsan, nagsasawsaw lang ako. Depende kung gaano karami yung kailangan kong diluted white. Sa piece na to, konti lang yung white na kailangan ko kasi gumamit ako ng ng negative space or nag-iwan ako ng mga bukas na skin para yun na yung magsilbing natural light niya. Sa susunod, tuturuan ko kayo na gumamit ng negative space sa isang design para hindi na tayo masyado mag-rely sa white. Pero may yun na pag-usapan natin yun sa susunod. Bali, ito na yung outcome mga kautol. Sana nagustuhan nyo yung tattoo na to. Yan yung kinalabasan niya. Hindi ko na na-videoan yung dun sa Sphinx na statue Puro round shader yung gamit ko dun. Yan, bali design pala yan ng client natin. Ako yung gumawa ng design pero request niya na Egyptian. Iba't iba yung tattoo na nagawa natin dito sa client na to Mga request niya yan pero tayo yung nagbubuo ng design. Yan, sa forearm, healed na yan. Yung magkabilang forearm niya. Magkabilang side. Ito, ahas na may hawak na may pinupuluputan na kitchen knife. Gusto niya may mga flames Kasi chef to yung client natin na to. Yun, mabubuo na yung sleeve niya. Inner arm na lang. Yun, maraming salamat mga kautol. So, ayun mga kautol. Inaabot na tayo ng gabi. Tinapos talaga natin yung pyesa kasi na-excite din akong gumawa ng tattoo ulit Tagal ba naman na walang gawa dahil nagkasakit tayo. Nagabi na.